Saan? Ito. Hello, kuya. Ito po. Ayan. Dito po bahay niya. Dati wasak po yung bahay namin. Sige, pasok po yung anak niya. Ito po, yun. Nung sa Tsak. ito po. Dalawa. Ito po yung isa. Ma'am, dito ma'am. Sige po, pwede po pumasok. Ito po ma'am, ito po. Dati basag, wasak po. Ay. Sorry. Dati wasak po ito ma'am. Tapos Wala po kayong ano ngayon? wala po ma'am. Ano po ito? Nalagyan po kayong tubo? Po sa katawan. Yan, wala na, tinanggal na. Nalagyan siyang tubo? Na-hospital ako eh. Di, sino Hindi ba ako ganong makapagtrabaho? Ano po yan, Tapos- nagluluto na po kayo? Oo, ng gabihan. Ayos At least Ang may... ginawa ko po ron sa ano, binili ko muna ng bigas. Wala kaming bigas. Binili niyo po ng bigas yung pang ano. Di bali po. Kasi po may sumagot po ng 2 pantalon nila. Ay, salamat. Tsaka po pang school supplies. Ay, salamat po. Ayan. Yung ano lang, Ano na lang uniform ang kailangan niyo? T-shirt. Ito lang ma'am, ganito. Oh. Saka yung pantalon. na Ay, lang. ayan. May may uniform na. Ito, 2 po Isa yan. lang po yan. Sa kanyal ko lang. Sa kanya pa lang. Bukas nga pasusuot ko, ano po ma'am. T-shirt yung muna. casual na t-shirt, saka yung pantalon na casual lang. Sige po. Yung budget natin, makakabili naman ng isa pang ganto, tas 2 pantalon. Ay, sige, salamat po. Tapos punta tayong bayan, pili kayong bag. Bili tayong bag. Tara na. Tara. Yan, sasama kayo. Asan mama mo? Abroad. Nagpapadala naman. Tara, tricycle tayo. Ayan, medium na talaga. Medium po talaga siya. Hindi masikip. Kung gusto mo ilan. Bakit na ospital? Yung ano po kasi, may hinatid po kasi siyang pasahero. Tapos po, ang nagpahatid po yung pasahero niya doon sa doon sa lugar nila. Tapos di po nagbayad. Hindi nagbayad. Tapos yan, tulong-tulungan siyang bugbugin. Ay, Tapos Binagsak bala. binagsak po yung tricycle para sabihin na aksidente. binagsak yung tricycle para masabing aksidente. Pinalo siya sa ulo. Grabe. Saan ba? 800 din. 810. Ito po. Yung mama mo, Huli na po sila. Nasa abroad po kasi siya. Sa iba na daw siya uuwi. sabi sa niya, ano naramdaman mo dun? Saktan ka. Oo, kasi nung naiwan doon na po kami iniwan sa probinsya eh. Bale, 810 ang 2 polo, tapos 2 pants. Tapos maghanap na lang tayo kay kuya niya. Ay, salamat po. Nakatawad kami ng 10. Paltan ko na lang po ito ng kutsinta. Kuya, bayan lang kami kung saan may mabilang sa kaya Agora na lang kaya Agora. Agora. Yan. Pagpunta kami ng Antipolo, baka mamimili, baka mas mura-mura doon ng gamit ng bata. Andito na kami sa bayan ng Antipolo. Naghanap kami ng uniform po, tapos sapatos at bag. Inuuna namin hanapin yung uniform para makagala-gala na kami. So guys, parang mas mahal dito sa bayan ng Antipolo, Felicity, yung mismong name ng store. And bawal daw mag-video doon. Pinagalitan kami kanina. Kaso parang mas namahalan ako kasi ang isang pants dito is 370 kesa doon sa bayan ng Angono. Hindi siya bayan ng Angono parang ano pa nga yun, stall. 230 lang ang isa na pants. Parang medyo mas mahal sa mas madaming tao. O baka sa upa lang siguro, no? Tapos yung polo dito na large is 320. Doon sa isa is 175 lang. Bali yung kay kuya is 1,060. 2 pants tsaka isang polo dahil meron naman na daw siyang polo dun sa bahay nila. Tapos yung kay bunso is 810. 2 polo, 2 pants na yan. Ngayon, maghahanap kami ng sapatos. Nakakasya sa budget, tsaka na bag. Kakasya sa budget, tsaka medyas. Tapos, tingnan natin kung makakabili pa tayo ng sando. Yun lang. Taas tayo. Naglalaro pa, oh.
So, yun guys. Nandito kami sa 167. Ay, Super 7 pala to. Mamimili kami ng sapatos. Titignan namin kung mas mura dito. Sa labas ay 200. Dito ay titignan pa namin kung magkano. Kung mas mura sa labas, ay dito na lang. Oo, pwede yung sukatin. Ayan. Tingin. Sit naman na magkapatid na to. Pinaipit na. Di ka siya? Tingin ka pa dyan. Marami pa dyan. Ito. Ito. Try mo? Ayaw mo na ito? Hindi. Siya. Ayaw mo? Malaki ba yan? Malaki? Malaki ata, no? Malaki nga. Ano size to? 40. Siguro mga 38 ka lang. Ginawa daw siya magulang. Tigas-tigas ng pamo, laki-laki. Aray! Aray! So, dito ako sa kabilang side. Dinayaan ko sila mamili doon. Pinipilian ko sila dito. Hirap pala maging, nanay. Titipirin mo yung budget mo. Kung saan lang ang mura. Mahal, oh. Ito pa lang, 400 na to. Hinahanap ko yung mga 200 lang. Para makabili pa kami ng gamit nila sa school. Tsaka bag. Tapos medyas, tsaka sando. Manipis na yung bag niya. Ay, di bag na lang. Huwag na sapatos. Tingin niya. Kayo, tingin niya. Tingin niyo. Ikaw, gusto mo ba sapatos? May sapatos na. May sapatos na kayo. Eh, di bag na lang. Bag na lang gusto niyo magandang bag. Bag na lang. Sa bag na lang tayo tingin. Para, Para kakasapin mo. Pag naman ma. Lagyan mo ng libro. Lagyan na ng libro? Oo, tama. Pero may notebook na kayo sa bahay niyo? Bigay sa munisipyo, parang ganon, barangay. Ayun. Sa bag naman kami titingin. Hindi na daw sila magbibili ng sapatos para daw magkasya yung libro nila. Dito naman kami. Okay na yan? Yan. Meron pa. Tatlo pati ang lagay, no? Ito, Tatlo pa lagayan, no? Madami pa, no? Ayan. Okay na yan. Tara na. Ayan na lang. haba ng ligo. Okay na yung ganito. Puti lang para pang school lang. No? Oo, kailangan nyo ng ballpen. Sign pen gusto mo? Ako? Para sa akin, maganda tong ballpen. No? Ganito. Ay, hindi pala. Hindi, meron maganda dyan eh. Tapos, kailangan din nila ng papel. Ako na bumili. Kailangan nyo to. Diba? Kailangan nyo to. Na? Iba't ibang papel, diba? Ano pa? Color pencil? Kailangan nyo yun? Meron na po kami. Meron na rin doon? Color pencil? Hindi ko lang walang Ay, ikaw pala yan. And babayad na kami. Ganda ng bag, oh. Ayun kay Muy tinapay. Tinapay. Bibili si 1,240.60. Thank you po, kuya, ate. Salamat po. Diretso ka na po na Makikikain ako sa inyo. Pwede ba? Dapat kakain kami sa labas. Bumili kami ng ulam para doon na lang kami kakain sa bahay nila. Para sabay-sabay. Kasi kakain tayo sa labas, tapos di kasama si papa mo. Kawawa naman. Ayan, bumili kami ng sisig. 2 sisig family. 150 yung isa. Okay. Yung dala natin, bunso. Thank you. Gandang gabi po. Ayan, dito yung bahay nila. Medyo madilim. Kuya.
Opo. Kumain na kayo, kuya? Hindi pa ho eh. Pwede pong sabay-sabay na tayo kumain. Pwede pong makikain. Dito po tayo. Wait lang. Ayan, no. Dito po tayo. Upo po tayo dito. Sensya na po, ginabi kami. Ayaw po. Sa ito. Ayan. Ang mahal nito. Ang dami na po. Salamat po, ma'am. Ito yung polo po niyan. Opo, opo. An po, An. Ang ganda. Opo. Salamat po. Ma'am, salamat, ma'am. Andun po, meron po kami biniling ulam dyan. Yung sisig po. Ito po. Tapos ito Nagkain po ka, yung Nay? kanin. So, kain po tayo. Sabay-sabay na po tayo kumain. Isa sila. Ay, tagdalawa po sila na set niyan. Tagdalawa Nang po. Para support laba, na po. laba. Lang kami bumili sapatos kasi marami naman tayo sa Huwag na. Tama na. Ang dami binili nga sa atin. Yung bag lang, ang mahal-mahal eh. Okay na po. Okay po yan. Binudget ko lang din po yung sponsor. Salamat po, ma'am. Opo. Ito, sige, sasandok. Sige po. Ha, wait lang ha. Magsasandok po ako. Sige po. Makikikain tayo dito. Kasi gutom na din. Oh, nilalatag na namin ang lamesa. Okay lang po. Ito yung lamesa pa sa Yan ang lamesa namin dito. Laki mo lang. Hi guys, habang kumakain kami ay doon ko nalaman ang story ni Kuya Bogart. Binoise over ko na lang po dahil masyadong mahaba sa video at para rin mas maintindihan ninyo. Si Kuya Bogart, nakikita ko na po siya noong nakaraang taon. Siya po ay isang tricycle driver at kapag napapadaan po ako sa pagbebenta ko ng kutsinta doon sa Alphamart kung saan siya umi-standby sa pag-aabang ng pasahero, ay maraming pagkakataon po na bumibili siya sa akin. Meron pa nga pong pagkakataon na nililibre niya yung namamalimos doon sa Alphamart. Then 6 months ago, kaya pala hindi ko na siya nakikita, ay may pangyayari pala na umuwi sila ng Mindanao. Inutusan siya ng asawa niya na umuwi ng Mindanao at sinabi na bibili ng tricycle doon at may lupa na rin. Kaya ang nangyari, isinoli ni Kuya Bogart ang tricycle na ginagamit niya sa Skygo. Then pag uwi nila ng Mindanao kasama yung dalawang bata, ay na-surprise sila, lalo na si Kuya Bogart. Dahil may iba na pala ang asawa ng asawa niya. Dahilan lang pala yung mga sinabi ng asawa niya sa kanya upang makuha yung dalawang bata. After that, ay pinapauwi siya ng asawa niya dito at sinabi na umalis na lang at wag nang magpaalam sa mga bata. Kaya naman daw ni Kuya Bogart pero syempre hindi kaya ng puso niya na hindi makita yung dalawang anak bago siya umalis. And may pangyayari no na nakita mismo ng dalawang mata niya na kung paano saktan ng kapatid ng asawa niya yung dalawang anak niya. Sinampal daw ito at pinalo kaya lalong hindi siya pumayag na iwan yung dalawang anak niya. Pagkatapos nun ay bumalik sila dito sa Angono, Rizal. Ngunit pagbalik nila dito ay back to zero si Kuya dahil wala na yung tricycle na inaasahan niya sa pagtaguyod ng dalawang bata. Ngayon nung may extra si Kuya Bogart kung saan may trabaho pero hindi niya kaya yung mga trabahong mabibigat katulad ng construction dahil may pangyayari noon na may hinatid siyang pasahero at hindi nagbayad. Ipinagtulungan siyang bugbugin na tamaan ng kanyang ulo at siya ay nakomatos at nilagyan ng tubo. Na hospital siya noon for 2 months ata. Kaya nung time na na-encounter ko ulit siya sa daan, yun yung nakiusap siya na i-vlog ko siya. Ay laking pagtataka ko noon dahil hindi naman siya ganon. Katunayan siya pa nga minsan ang nagbibigay ng pagkain sa mga walang makain. Kaya po sa mga nagko-comment na bakit hindi daw magtrabaho, malaki naman ng katawan, nagsusumikap naman daw po. Talagang sa ngayon ay talagang kinakapos lang. Nako po ay pauwi na. Yan. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Nanay. Ayan. Binsoy. Picture tayo, picture. 1, 2. Salamat po. Bye-bye. Sige po. Maraming salamat po sa sponsor, sa followers. Salamat po. Natulungan niyo kami. Maraming salamat.